Mga kababayan, meron na naman pong panibagong kinukuda si Maharlika Boljaquera at tila sinigundahan siya ni Harry Roque, pero may disclaimer po siya. This time, sa pagkakaintindi ko po, sinasabi niya na nakita na niya ang ebidensya ng pulburon. So, pulburon na naman po ang issue nila, no? Pakinggan po natin yung mga kuda nila at atin pong sagutin. Ito na po. Sa mga moment na ito, kailangan natin mag-cool-cool lang. Lalo na doon sa isa pang nakita nating ebidensya. Ay nako, may excite kayo. Grabe. Pero kasi, lahat ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon. 'Di ba? Timing is everything, ika nga. Ako nga, 'di ba? Ako lang, alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Kaya naman natataranta sila. So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuting, kaya ba kayo nagsapakan, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming boses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni Elker. Mga kababayan, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. The pulboronic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang jinining kuting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, nang may hawak nitong pulboronic na ito, evidence, maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Kuting, ang kapal ng mukha mo. Kung ako sa'yo, bago ka karayin, ay nako, lumisan ka na kung ayaw mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa sa pwesto. Right? Darating ang tamang panahon. And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo since 2022, alam ko naman, alam ko may, you know that already. Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin. Na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag at hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang sesyon. Diba? Baka mababadaan kayo sa BGC. O, diba? Diyan nakatara si Sandro, yung kanyang Junakis. O, baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil dyan din nagsisesyon si Kuting. Dati pa. But now, syempre mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising nga ng madaling araw si Kuting, sabi niya silang magkakaibigan. Alas 2 ng madaling araw, minulto daw sila. Alas 2 ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, alas 2 ng madaling araw, ba't kagising dun sa sulok ng maidilim? Ibig sabihin, nagpupulburon ka. Or ano ginagawa mo? Alam nga naman, nag-orgy sila. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, ano? So, mga kababayan, stay cool. Konting kembot na lang tayo. Yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang pulboronic evidence na pertotohanan na si Kuting. Kaya magpiesta na kayo, magpalitsyon na kayo. Mag-party na kayo. Konting kembot na lang yan. Imagine niyo. Talagang dapat nawakasan ito. Si pulboronic Kuting. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyu nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong pulboronic bangag na presidente na addictus benedictus sa pinagbabawal na pulburon. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palanda. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makatakas, bakla. Kuting, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smugs, hindi ka na makatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang ginina ninyo. Grabe, ang kapal na mukha. Ayaw nyo pang umalis. Kaya nagmamadali silang ubusin nila yung pera. At kahit ubusin nyo yung pera, babawiin namin. Papasukan namin sa inyo yung pera. Ipapaluwa namin, dudukutin namin yung pera sa tiyan ni Lisa.
Grabe, maloka kayo. Oh my God, I can't freaking believe it. Na may, alam mo dapat nung 2012 ba nakulong na si Kuting Dapat 2012 pa lang nung siya ay senador, ay talagang dapat naparusahan niya na ang pagiging polboronic niya at kasabwat sa mga manufacturing of polvoron. So yun na nga. Nako, excited kayo lahat. Basta confirmed. The polvoron na sinabi ni Pangulong Duterte, confirmed. Confirmed. Hindi makakatakas si Kuting. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga mata ninyo, kailangan lang nang i-open ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga. At pag ready na ang lahat, then we can celebrate. Right? O, ano pa? July 30. Parang late na yan, yung July 30 na showing. Okay, July 30. Maybe June 30, you don't know. Excited na daw si Celsa. You have to be excited, darling. Ako nga excited Listeners at mga viewers, hindi ko po sinasabi na mayroon. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon. Okay, eto po yung mabilis na reaction ko dyan. Una sa lahat po, no, ang tagal na nilang kinukuda yung pulburo na yan. Mag-iisang taon na yata or mahigit isang taon na, no? Pero hanggang ngayon wala pa rin silang ebidensyang pinapakita, no? Parang urong sulong. Dati, may pulburon na video, ganto ganyan. Tapos kung hindi ako nagkakamali, parang sinabi niya na hindi pa niya nakita yung video, wala sa kanya yung video. Tapos ngayon naman sinasabi niya na nakita na niya yung ebidensya. Ang hirap din paniwalaan nung sinabi ni Harry Roque na inalok siya ng kopya ng dating Pangulong Duterte tapos tinanggihan niya. Ikaw ba, pag inalok sa'yo yung kopya ng video na yun, tatanggihan mo? Diba, gugustuhin mo ring malaman ng totoo? No? Tatanggapin mo dapat yung kopya. Tsaka dun sa sinabi ni Harry Roque na alam ng mga sundalo ito, bakit sinusunod pa rin ng sundalo si PBBM? No? Bakit si PBBM pa rin ang kanilang commander-in-chief? No? So parang ang hirap paniwalaan. Dapat tayo mga kababayan ay to see is to believe, no? Kasi kung hawak ng mga sundalo yung video or yung ebidensya, bakit sinusunod pa rin ng mga sundalo ang command ni PBBM? So yun yung malaking tanong, di ba? So mahirap talagang paniwalaan yung mga kuda ni Maharlika at saka ni Harry Roque. Although si Harry Roque, kahit siya mismo, may disclaimer siya, no? Na parang sinasabi niya na hindi niya kino-confirm yung sinasabi ni Maharlika Boljaquera. Ngayon, going back doon sa sinabi ni Maharlika, tayo mga kababayan dapat ay to see is to believe. Una, tanungin natin, credible pa ba si Maharlika? Patong-patong ang kaso niya na libel, no? Pangalawa, ang tindi ng galit niyan sa presidente at sa first lady. Hindi ko nga alam kung saan humuhugot ng galit yan Recently, parang pinagbintangan niya na kidnapper ang first lady. So para sa akin, questionable pa ang kredibilidad ni Maharlika kung nagsasabi siya ng totoo or hindi, no? Pangalawa, kung meron mang video talaga silang ipapakita, kailangan po nating alamin mga kababayan kung kailan nangyari yan. Kung before maging presidente si PBBM or during his presidency, no? Kung ako po tatanungin nyo kung nangyari yan before his presidency, pwede ko pong palampasin yun, no? Dahil ang tao, pwede naman magbago, no? Lalo na kung nakikita ko naman na maayos yung pamamalakad niya. Kasi tingnan niyo si Senator Manny Pacquiao, 'di ba? Parang dati nagkaroon ng story na or balita na nung construction worker siya ay parang gumamit din siya, no? Pero tingnan niyo naman, naging senador siya at naging matagumpay siya na World Boxing Champion, no? So, ang sa akin lang, kung nangyari yan before, kung yung video or yung session na yun nangyari before naging presidente si PBBM, pwede kong palampasin yan. Personal ko po na opinion yun, no? Hindi ko po papakailaman ng opinion nyo or decision nyo, no? Pero up until now, hindi po ako naniniwala sa video na yan hanggat hindi ko nakikita. Sunod, kung may ipapakita man silang video or ebidensya, kailangan nilang ipa-authenticate yan kung legit ba talaga yan at kailangan korte ang magsabi kung totoo or hindi ang video na yan or ebidensya na yan. Dahil kung gagamitin nyo lang yung video na yan, no, para i-ignite ang galit sa puso ng mga tao para mapatalsik si PBBM, nang hindi kinukumpirma ng korte yan, ako po mismo ay hindi papayag. Kailangan korte po ang magpatunay na totoo ang video, totoo ang ebidensya. But then again, kung ako po ipapipiliin, I would rather have PBBM as president, no? Kung siya'y patatalsikin, then mag-snap election tayo. Kung patatalsikin nyo siya, dahil sa mga ginagawa nyo, honestly, hindi po ako papayag. Para po sa akin, mas okay na siya ang naandyan, no? Pero hanggang ngayon, hindi po ako naniniwala sa sinasabi ni Maharlika na video. Kasi una, questionable ang kredibilidad ni Maharlika dahil patong-patong ang libel cases na isinampa laban sa kanya. Pangalawa,
kailangan yung i-authenticate yan at korte dapat ang magsabi na totoo at legit ang video na yan. Kapag yan ay ginamit nyo para magwelga, magrally ang mga tao na hindi yan pinapatunayan sa korte, isa po ako sa hindi papayag. Dahil obviously, ang intensyon nyo is patalsikin lang si PBBM, no? Hindi yung tipong sabihin or ipaalam talaga sa mga Pilipino kung ano ang totoo. Kaya kailangan, kung meron kayong hawak ng ebidensya na ganyan, ipa-authenticate nyo at iintay namin ang desisyon ng korte kung totoo or legit yan, no? Pero ako, sabi ko nga, kung nangyari yan before nanalo si PBBM, pwede kong palampasin yan. Kasi dati naman, naging maugong na yung balita niya eh, diba? No? And then lastly, no, sabi ni Maharlika, may binanggit siyang date eh. May binanggit siyang date na parang may nag-comment, July 30 daw, no? Then sabi ni Maharlika, medyo late na raw yon, June 30. So nung narinig ko yon, sabi ko, ay, alam ko ng intensyon, no? Regardless kung totoo or hindi, alam ko ng intensyon. Patatalsikin si PBBM sa panahong mauupo si VP Sara ng less than 4 years as president. Nang sa ganon, pwede siya ulit tumakbo sa 2028 bilang presidente. So kumbaga ang mangyayari kapag nagtagumpay ang mga DDS, no, kung totoo man yung video or ebidensya na ipapakita nila, kapag nagtagumpay silang patalsikan si PBBM, no, yung magiging presidency ni VP Sara ay maaaring maging kagaya nung kay GMA, kay President Arroyo, nung napatalsik si ERAP, no? Kasi nagbitaw siya ng date, no? Sabi nung nag-comment, July 30, sabi ni Maharlika, masyado ng late, June 30. After June 30 kasi, kapag nakaupo si VP Sara after June 30, dahil napatalsik si PBBM, less than 4 years na siyang magiging presidente, pwede na siya ulit tumakbo bilang presidente sa 2028. So, doon pa lang, nung narinig ko yung mga date na yon, naintindihan ko na kung anong intensyon. Naintindihan ko na kung bakit may mga ganyan. No? So, parang ako, regardless kung totoo man yan or hindi, parang wala nang bilang sa akin yan. Parang wala nang value. Kasi, bakit? Bakit nyo ilalabas, no, na ngayon pa lang? Bakit nyo ilalabas after June 30? At saka bakit nung mga panahong election pa lang hindi nyo nilabas yan? Na parang kita nyo, naiintindihan nyo po ba yung intensyon? No? Questionable ang credibility ni Maharlika. Dapat to see is to believe tayo. Dapat ipa-authenticate yan at korte ang magsasabi kung legit yan. And then lastly, nakita natin yung intention kung bakit gustong patalsikin si PBBM. Ito, pakinggan nyo sabi ni Harry Roque. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya diyang video na nakuha niya. Pero yan po sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulveronic neto, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Ayun, narinig po natin, no? So sa pagkakaintindi ko, parang tila tao ang magdidesisyon daw, no? Na siguro gagawa ng movement para gamitin yung video para mapatalsik si PBBM. Alam niyo mga kababayan, dapat maging matalino tayo. Huwag tayo basta-basta maniwala at huwag tayo basta-basta magpadala. Kung totoo ang video na yan, hintayin po natin ang korte na magpatunay kung totoo yan. Saka po tayo magdesisyon at umaksyon, no? Pero kung ako tatanungin nyo, sa tingin ko, majority ng mga taong yon ay, I think lang naman, opinion lang naman, no? Kung totoo man yan at mapatunayan sa korte na totoo yung ebidensya nila, siguro yung mga tao papalampasin na lang yan eh. Pero dapat, no, magpaliwanag si PBBM at ipangako niya na hindi ito makakaapekto sa pamamalakad niya sa Pilipinas. Nakakalungkot yung nangyayari, no? Maaring sumang-ayon kayo sa sinasabi ko, maaring hindi rin, pero yun lang po yung gusto kong sabihin, no? Bilang transparency, yun yung nararamdaman ko dyan. Nakakalungkot lang ang nangyayari sa bansa. Na parang, alam mo yan, sa nakikita ko kasi pag nagbabasa ako ng mga comment nyo, nakikita ko yung mga kakamping, mga BBM supporter, nagkakasundo. Na-appreciate nyo yung binabahagi ko sa inyo na ginagawa ng gobyerno, yung ginagawa ng team nila Atty. Lenny, ng mga volunteers ng Angat Buhay, na pagtulong sa gobyerno, yung mga proyekto ng gobyerno, yung magagandang polisiya ni PBBM sa West Philippine Sea. Kapag binabahagi ko yun sa inyo, natutuwa ako sa mga comment nyo dahil kahit pa paano na-appreciate nyo yung magandang nangyayaring pagtutulungan between dun sa nanalo at dun sa natalo. No? Kaso, eto, may isa pang grupo na hindi ko talaga alam kung anong intensyon. No? So bilang Pilipino, nalilito po talaga ako. And I think kapag tayo nanatili sa ganitong sistema, talagang hindi po tayo uunlad. No? Talagang makukuha po ng China kung ano yung gusto nilang kunin. And sana lang, no, nagdadasal ako na hindi totoo yung ebidensya na sinasabi ni Maharlika. Nakikita ko na yung mga kakamping at saka mga loyalists at PBBM supporters ay nagkakasundo na, somehow nagkakaroon ng common ground, nagkakaroon ng pagtutulungan, no? Kita mo, yung natalo, yung grupo nila Atty. Lenny at mga kakamping natalo.
Pero sila itong umiisip ng paraan para makatulong sa gobyerno, para makatulong sa bansa at sa kapwa Pilipino. Pero meron ding grupo, yan, sila Maharlika, na nililito ang mga tao na ako mismo hindi ko na alam kung sinong papaniwalaan ko. No, nakakalungkot po yung nangyayari sa bansa natin. Sana hindi totoo yung sinasabi ni Maharlika. But then again, may reservation ako. Kahit pa mapatunayan nilang totoo yan, ako ay may desisyon na napapanindigan ko. No? Mas pipiliin ko na yung sa tingin ko ay mas maayos at mas pwede kong pagkatiwalaan para mamahala sa bansa natin. Pero sana si PBBM i-address ang issue na to at magpaliwanag siya, kausapin niya ang mga Pilipino. At mangako siya kung kailangan niyang mangako, no? Para matulungan din natin siya at sa mga taong nakapalibot sa kanya, pwede ba wag niyo siyang hayaan na magkamali, wag niyo siyang hayaang pumalpak or sumablay. Dahil kapag ang Pangulo ang sumablay at nagkamali, damay po tayo. So wag po nating i-wish yun. At sa mga taong nakapaligid sa kanya, sana protektahan niyo siya, tulungan niyo siya, at wag niyo siyang hayaang magkamali at sumablay. No? Unahin po natin ang Pilipinas. Maraming pong salamat sa pakikinig mga kababayan. Sana po ay makapagbigay kayo ng opinion nyo sa comment section below at malike nyo ang video. Maraming pong salamat.